Hello guys, magandang araw. Ngayon na araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating Costa Builder. By the way, ang Costa Builder ay ang upgraded version ng ating quotation builder. Ang pagkakabi lamang ng Costa Builder against sa quotation builder is that yung quotation builder, yung original, ay based on spreadsheets. Meaning, pag nag-input tayo ng data, sa spreadsheet tayo mag-input. While ito naman nating Costa Builder, sa forms tayo mag-input ng data para maka-come up ng mga values. So, tulad nito. Halimbawa, pag pinindutan ko itong homepage, lalabas ang ating forms. Yung forms, makikita natin dito yung forms ng bill of quantity or BOQ, kung saan makikita mo dito itong portion na to. Ito yung summary ng ating mga ginawang item sa BOQ from 1000 to the last. Sa ngayon, hanggang dito pa lang tayo sa artwork. Sa mamaya, dagdagan natin ito. So, ito yung summary. Meron din ito yung summary sa forms. Meron din itong summary sa worksheet. Yan. Tayo dito. Itong text box or combo box, pag meron ka ng ginawang BUR, lalabas yan dito. Automatic may lalabasan dyan. Sa ngayon, wala pa tayong ginagawang BUR dito. Pag lumabas yung number dyan, sa ngayon, wala pa tayo ditong BUR na ginawa. Mamaya gagawa tayo. At pag nagawa natin, lalabas yan dyan. Ngayon, ito naman, yung nakita nyo kanina, itong QB number. Itong numbers na to galing yan dito. Yung nakita mo kanina, itong mga numbers na to, teka, sabi, build up rate pala. Itong numbers na to, ito yan, ito yung mga numbers dito sa item na ginawa natin dito ngayon. Ito pala kasi, ginawa ko ito kanina. Mamaya, makakita nyo rin kung paano ginagawa yan. Ano pa ba? Itong number na to, BOQ, halimbawa, yung kung anong project na meron silang sariling BOQ number. Since na hindi ko alam yung number ng BOQ nyo, so kayo mag-i-input. Dito nyo lang ilagay sa project BOQ number. Kayo ang mag-i-input yan. Ang katapat nyan, itong item number ID na dapat yung gawin, na dapat itapat nyo rito sa BOQ na ating gagawin. For example, si mobilization. Meron kayong BOQ number sa inyong project. For example, ito yung number sa project nyo, 34565. So, ito naman yung katapat niya. Ito, gagawin natin yan dito sa item number ID. Tapos, yung general requirements, dito natin itatype. Yan, pagka division head, halimbawa, division 1, general requirements, dito natin itatype. Division 2, earthworks, dito natin itatype. Division 3, concrete, dito natin itatype. Pag meron naman tayong sub-item, dito naman natin siya itatype under ng division name. Naka-format yan para mag-appear dito sa ating template ng BOQ yung by order from division head to item category to sub-item category. Okay? So, dito naman, very obvious naman, quantity, kung ilan yung quantity, at unit, at yung unit rate. Pag meron ka ng ready-made na rate para sa anumang item na alam mo, directly, pwede mong ilagay dito. Halimbawa, 10,000, di 10,000 ilagay mo dyan. Pero kung wala ka pa naman rate, kailangan mag-build up ng rate. So, ang tawag ko dyan BUR, mag-build up ka ng rate.
dito natin siya i-build up. So, meron tayo ditong table para sa material cost, kung saan ilalagay mo lahat ng mga materials na kailangan mo sa isang particular item. Labor cost, ilang tao ba yung gagamitin mo sa work schedule na yan, sino-sino sila, foreman, electrician, etc. Ilang tao, ito yung sinasabi ko kanina, ilang araw na nilang gagawin, at ano yung kanilang rate. Ito automatic yan pagka naglagay tayo dito ng number. For example, 1, number of days is 10, and the rate is 1,000. Ayan, meron na tayo ditong amount na 10,000. Kumbaga, alam mo na, kung calculator, automatic na yan. At meron din siya dito ang total sa baba, okay? So, let's clear this out. Clear out, okay? So, equipment cost. Ano naman yan? Ayan yung halimbawa. Magbubuhos ka, meron kang concrete bagger, or ano ba? Magre-rent ka ng equipment. Depende sa'yo. Bahala ka na lang kung anong gagamitin mong equipment. Ngayon, nakita mo, ilan lamang siya kasi hindi pa naman siya kumpleto. So, para makumpleto yan, meron tayo dyan mga buttons na kung saan pwede ka magdagdag ng mga concrete mo dyan. Papakita ko sa iyo mamaya. Dito naman subcontract, meron kasi tayo mga items sa project na need for subcontract. Halimbawa, electrical, papasubcontract natin. So, yung item mo rito sa main DOQ mo, halimbawa, electrical, kung si ABCD contractor, nilagay mo dito si ABCD contractor at yung kanyang project duration at yung kanyang contract amount. So, bali ito, record mo lamang ito para just in case magkaroon ka ng printout, mapiprint out natin, masasubmit natin sa ating client for justification ng ating cost. Okay? So, ito naman indirect cost. Halimbawa, bubuhos ka ng footings. Indirect ka, ang pag sinabi natin indirect, hindi siya directly doon sa project na gastos. Ano muna yung sample ng direct materials? For example, bubuhos ka ng footing. Ang direct material ay cement, sand, gravel, rebars. Yung forms, direct din yun kasi ginagamit din yun pang forma ng mga structural nyo, elements nyo. Sa column, di may forms ka dyan. So, yung materials nyo, hindi yung kasama dito sa indirect cost. Ang indirect cost, ang tinatawag natin, ito yung mga side cost na ginagastos natin during construction event. Halimbawa, nagbuhos ka ng gabi, bibili ka ng gas, gasolina para sa yung generator. Yan yung tinatawag natin indirect cost. Dito mo ngayon yun ilalagay. Halimbawa, gasolina. Halimbawa, bumili ka ng tubig para sa inumin ng mga tao mo. Halimbawa, nagpa-snack ka. Halimbawa, andyan alam mo na, si inspector, may ginastos ka doon, nagpakain ka, syempre na normal naman yan sa isang contractor na nagpapakain na hindi mo pala alam yung gastos na yon. Kung hindi mo isasama yun sa yung pag-build up ng rate, pagkatapos ng project, sasabihin mo, ay ba't ako nagkulang, ba't ako break even lang? Yung pala, naubos yung mga tubo mo dun sa snack mo sa mga kung sino-sino dyan. At saka yung mga hindi mo nakikitang mga gastos, tulad ng mga sinabi ko, malimit, hindi nila kino-compute yan yun. Kaya ka nag-short, o kaya nag-break even, o kaya hindi ka kumita dahil pala doon. So, kailangan natin ilagay yan dito. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5.
Ang tawag dyan ay cost categories. Meron tayong cost 5 cost categories na nagbubuo ng ating rate para sa isang particular na work of item. Okay? So, ano naman itong selling rate? Ang selling rate, pag sum up mo yung lahat ng mga cost mo dito sa material, labor, equipment, subcontract, indirect cost, at nagdagdag ka ng markup, total cost over your quantity is your selling rate. Okay? Halimbawa, meron ka ditong 100,000. Meron kang quantity na 100. Ilan yung selling rate natin? Compute nyo na. Mamaya makikita natin yun kung paano. Ano naman itong dry cost? Ang dry cost, iyan yung ating budget. Kung magkano yung pasahod natin sa tao, yung actual, kung magkano yung bili natin sa materyales, yung actual, yan yung budget. Yan yung tinatawag na dry cost. Pag nagdagdag ka ng markup para sa iyong OCM of F, ibig sabihin, overhead, contingencies, or miscellaneous of F, ito yung F, summary total, or subtotal of F, nito, ilang percent bang ilalagay ng markup? Halimbawa, sabihin natin 15%. 15%, ilagay natin dyan. Depende sa'yo. Kaya nga tayo dito merong selection para ikaw nang balang maglagay ng iyong markup. So, in that way, hindi ako ang gumawa ng markup, kundi ikaw mismo. So, tutulungan ka lamang ng template, ng tools, para ma-come up yung tamang presyo doon sa gusto mong mangyari. Okay? Iyan ay para dun sa overhead lang yung mga hindi mo nakikita na gastusin. Ano naman itong profit markup? Usually, ito yung talagang dinadagdag mo na markup para sa yung project na nakikita ka. Ano ba yung panlaban mong markup na profit? 10%? You choose 10% here. 15%? Nasa middle ka or gusto mo pag alam mo naman mapera yung kliyente mo, pwede mo ilagay 20%, bahala ka na kung kaya nga. Pero be aware kasi baka siyempre may mga kausap ding ibang contractor yan. Baka pag masyadong mataas yung mga markups mo dito, baka mag-alanganin ka din na alam mo na baka hindi mo makuha, masyadong mataas yung offer mo o rates mo, i-balance mo na lamang. Okay? So ito naman ay tax of F, G, and H. So lahat ng ito ng gastos mo na yan, ito dito. So dapat magano ka din yan, magdagdag ka rin ng percentage para sa tax kasi lahat yan tataksan mo yan sa gobyerno. Ilan ba yung standard tax rate natin sa gobyerno? 10% ba o 12%? Bala ka na kung ano yung tama, yun ang ilagay. Basta ako, meron ako nilagay ditong selection para doon. Okay? Let's go to the total cost. So may total cost ka na dito at magkakaroon ka ng selling rate. Yung selling rate, halimbawa itong sabi ko kanina, nung gumawa tayo ng BUR, pag nung gumawa ka ng BUR, pag natapos mo na yan, nakompleto mo na yung material cost, labor cost, equipment cost, subcontract, indirect at selling rate, kompleto na yan, at para magkaroon ka ng reference template para dyan, kailangan mo siyang i-add sa database. Pag in-add natin yan, magkakaroon ka ng ganitong forms. Yan. Magkakaroon ka ng ganyan forms. So, nagkaroon ka ng document para dun sa item na iyong ginawa. Okay, so balik tayo dun sa form. Madali lang yan. Paano bang gagawin? Click lang natin yung table na yan. At makakabalik tayo dito sa ating template natin ginagawa. So, mamaya ipapakita ko sa iyo kung paano natin gamitin yan. Bali, i-preview lamang
pinapakita ko muna sa inyo. So, i-add natin yan dyan, at kung halimbawa, nung nakita mo, bago pala natin siya, finalize, i-review mo yung iyong mga quantities and presyo. At pag okay na yung paano ma-review? Pwede mong tignan dito, balikan mo yan, at pwede mong tignan dito sa template mismo ng ating print out copy na build up rate. So pag halimbawa, meron tayo ditong na miss out or kulang ka pala, di balik ka rito, halimbawa sa materials, balik ka dyan, hanapin mo yung number dito, mamaya papakita ko. Ngayon, blanco pa yung nakikita mo. Mamaya, makikita mo kung paano natin na-access yan. So, halimbawa, itong blue, meron siyang item. Pag dinouble click mo yan, yung lahat ng laman dyan, babalik yan dito. Magdagdag ka na laman dyan. At pagka nagkamali ka naman ng quantity, pwede mong baguhin dyan. Okay? So, let's proceed to the other tabs. So this is your build up rate. Ito yung mechanism niya. Paano ba? Okay, napaliwanag ko yan. At pag may edit ka nga, ito lang yung update ang gagawin natin. So ano pang ibang tab na meron tayo? Ito, material database. Ang database ay isang blank space kung saan lahat ng materials na yung binili, meron kang PO, nag-inquire ka sa isang supplier, binigyan ka nila ng quotation, at na-receive mo, para magkaroon ka ng database, i-input mo yan dito sa ating database. Pwede mo siyang input one by one. Pag marami kang time, mas maganda kasi sigurado kang tama yung inyong input. Pero kung gusto mo naman mabilisan, pwede natin itong gamitin, insert in bulk data. So, ibig sabihin, pag click mo yan, mapupunta ka ngayon dito sa template na to, copy-paste mo na lamang dyan sa any particular columns yan, okay? So, balik ulit tayo dun sa ating, balik tayo sa ating forms, database, okay? Mamaya, papakita ko rin kung mga purpose yan. Ngayon, dito naman tayo sa labor database. Parehas ng material database, meron din tayo dito labor database. Dito, isiset mo rin yung mga kung magkano yung mga rates ni foreman, ni electrician, ni plumber, and so on and so forth. So, just select the manpower type. Tapos, his basic rates. Tapos kung meron siyang benefits, SSS, i-type mo yung SSS, magkano yung amount. Tapos itong prorata, magka-calculate na lamang niya ng on monthly basis. Tapos i-divide niya daily. So ganun din dito sa special benefits 1, pag-ibig, amount, tapos prorata per day, PhilHealth, amount, prorata per day, tapos magkakaroon ka ng prorata per day base sa basic at kanya mga benefits. Bakit hindi ko siya ginawang fix na magpipili ka na lamang ng SSS, pag-ibig, or PhilHealth? Dahil ito ay nakadesign hindi lamang para sa Pilipinas, kundi pwede rin sa ibang bansa. Ganun tayo ka broad. Hindi lang pang Pilipinas, kundi applicable din siya para sa ibang bansa. So, hindi ko alam kung anong mga additional na mga claims based on labor laws para sa ibang bansa. Para sa atin, kung ano lang yung mga alam natin, so yun na lang ang i-input natin dito, okay? So pagka na-input mo yun dyan, click natin yung add para mapunta siya dito sa ating database na yan. Later on, yung mga numbers na yan, pag access tayo nito at need mo nung magkano yung rate,
babalik ka na lamang dito. O, click mo na lamang yan. Madali na lang yan. Tapos balik ka na lang dito sa data entry. Diyan dyan na. Hindi mo na kailangan mag-open ng napakadaming mga files para makita mo kung anong rate ng bawat isa. Okay? So, ito naman equipment database. Yung concept nitong material, yung labor, parehas din ang concept ng database ng equipment. Okay? Madali na lamang yan. Madali nating maintindihan yan. Porcentase sa subcon, mas lalong madali ito kasi one line item lang ito kung sino lang yung kausap mo at magkano yung kanyang kontrata sa iyo, accessible yung kanyang presyo. Ngayon, yung mga numbers dito, siya natin gagamitin dito pag build up tayo ng rate. Okay? Happy? Proceed to BOQ building. Tulad ng nasabi ko kanina, pag meron na tayong created ditong BUR, pag tinype mo yung BUR dito, kailangan mong i-click yung search para lumabas yung item at yung rate. Pag naggawa ka dito ng footings at naka-create ka na dito ng footings, pag tinik mo dito yung number at sinerge mo lumabas yung footings, meron dito lalabas na ceiling rate. Kukunin natin yung rate na yun at dito natin lalagay sa unit rate natin na ginagawa para maka-build up tayo ng item na ng ating ceiling rate para sa ating BOQ. Okay? So, ito na mga buttons na to, shortcut ito para doon sa ating mga information na kailangan para sa mga project natin. Halimbawa, project info. Anong project number? Ayan, may mga connection yan sa bawat tabs natin. Itong, of course, yung project name. Meron tayo dito. Kanya-kanya tayong project name. Tapos yung kanyang address sa Pilipinas, saan ba siya? So, meron din tayong information ni client para sa yung data and references. So, kailangan organize ka rin dyan. Yung TIN number niya, mobile number niya, yung kanyang Viber, meron man. Para sa yung personal communication sa kanya. Para pag access ka ng yung table at kailangan ko makontak si o di meron ka kaagad na makikitang mga contact numbers dyan. Ganon din dito sa kay contractor. Ito naman yung ikaw. Pwede mong i-type yung company mo dyan, yung address nyo, and so on and so forth. Tapos, ikaw, manager, di ilagay yung pangalan mo dyan. Kung meron ka naman cost engineer, di siya din yung ilagay mo dito na yung personnel. Pag okay na yan, click mo naman yung yung X na yan at yung information doon papasok na yun dito. Ayun yun, yung mga tinype natin, papasok na yung automatic yun dyan. Nasa templates na yan, okay? Copy? Copy. Ito yung automatic pag nagawa ka dito, halimbawa, gagawin kita ng isang mabilisang edit. Pag dinobo click mo si demobilization, ayan yung kanyang details. Kung kulang si 60,000, gawin ng 70,000. Pag inedit mo siya, dapat i-click mo rin itong edit button. At pag na-edit mo yan, nag-save siya, in pronto, 70,000 na rin yan. Ayun, updated na rin siya din dito sa ating template. At take note pag nagbago yan, take note dito sa word na amount. Pag nagbago yan, 797,400 pesos and 0 centavos. Pag nagbago tayo dito, example, gawin natin commission and testing na to. Gawin natin siyang 70,000 din. 1,000. Pansinin mo to, itong amount in words, pag nag-click tayo ng edit,
Oh, impronto, bago din yan. Magbabago din yan. Ano, nakakagulat ba? No? Ayos na. Minsan kasi itong amount in words yan, minsan napaka tiring na lagi tayong mag-change ng words na yan, amount in words. Pagpabago-bago tayo, pa-edit tayo ng mga values, yung total sa baba, nagbabago din yun. So, kailangan mo itong baguhin. Pero in our templates, mapapawaw ka dahil ito ay automatic din. So, okay ba? So let's create now our first BOQ. Actually, hindi na sa first kasi meron ditong sample na. So, after earthworks, ano ba yung item natin after ng earthworks? So, meron tayo dyan excavation, backfilling, compaction, or site development, or site improvement. Pwede nating isama lahat yan. So, let's start. So, let's start from, tulad ng sinabi ko, kailangan mong i-refer yung iyong BUR sa iyong reference BOQ number. For example, ayan ang ating reference BOQ number. So, tatapatan na natin siya based on division. Nasa anong division tayo? Division 2, earthworks. Division 2, select. Division 2. What category? Under category ng earthworks. So, 01. Because meron tayo ditong 00. So, ang next line is 01. Subcategory, wala pa. 00. Then, earthworks. Excavation. Excavation. Kung gusto mo siyang i-breakdown into parts, wag mo muna itong lagyan ng quantity at unit rate. Pakita ko sa'yo. Pag nag-click ako ng add, boom, andito siya. Pero wala pang value. Parehas itong earthworks. O parehas itong utility bills. Wala siyang quantity, wala siyang unit, at wala din siyang unit rate. So, bakit natin hindi nilagyan ng rate? Kasi gusto natin i-breakdown siya ng footings, wall footings, footing tie beam, or septic tank excavation. So naisip mo pala, gusto mong i-breakdown lahat ng inyong excavation. So let's start. Let's try. So, excavation for footings. Footings. Ilan yung quantity? Now, we will put or add quantity. Kung meron kang size na footing na 1 by 1 by 0.3, so meron kang 0.3 per footing, pero yung depth ng footing mo ay 1 meter din. So 1 by 1 by 1, di 1 cubic meter per footing. Kung meron kang 10 footing na same data, so meron tayong 10 cubic meter. Okay? Copy? So 10 cubic meter. Magkano ngayon yung rate mo? Per cubic. Kung meron ka ng company rate or company norm rates, yung lagi mo nang ginagamit, much better. Maglalagay ka na lang dito ng ng rate. Halimbawa, 250 per cubic meter. Baka maliit yan, di gamitin yung rate mo. Halimbawa, 250. Let's try. Just for the sake of example. Pwede natin gamitin any rate. Okay? So, what you are going to do is just click the add. Oh, may nakalimutan tayo. Enter project BOQ number. So, nakalimutan natin yung BOQ number natin. Hanapin natin yung BOQ number mo sa iyong project na kinukode. At pronto, ito, nakalimutan din natin. So, division 2. Bakit? Division 2, nasa division 2 na tayo. Category, so category 1 kasi gusto natin i-break down yung ating excavations. At ngayon, yung subcategory, now from 00, make it 001. Okay? Copy? So, let's add. Let's see kung mag-warning sign pa siya. Boom! Wala! Pronto, andito ngayon yung ating yung rate ng
Uy, masyado bang mababa yung 3.5 na yan? Ilang tao yan? Ngayon, kung hindi ka sigurado sa rate mo, that's the time na pwede mong gamitin yung ating build-up rate dito. So, pwede mo siyang i-breakdown kung ilan yung tao mo dito, ilang manpower mo kailangan dyan, ilang araw nila gagawin yung excavation. Siyempre, yung kanilang rate, standard yun. So, pag meron ka ditong nakuha dyan na rate, yun ang ilalagay mong rate dito. At kung yun ay ginawa mo dito, at na-add mo siya sa database, dito, hanapin mo yung number dyan. Pag nag-click ka ng search, andyan yan. Kukopyahin mo na lamang dito, okay? Accessible ba? Mabilis ba? Very good. Nakakasunod kayo. So, let's proceed to the other item of work. So, okay. Let's try kung pwede nga nating i-edit. Sabi mo, maliit siya. Gawin natin 550. Then, edit. Automatic po siyang ma-edit dyan. 550 na siya ngayon. 550 na siya. At tamang rate na yung nandito. Depende kung tama nga para sa'yo. Itong template na to ay calculator lamang. Hindi akong gumagawa ng quantity nyo. Ako lamang nagbibigay ng formulas sa tools. At pagka clinic mo yung add or edit, kung ano yung rates or quantity na linagay mo dyan, yun din ang ibibigay sa iyo ni calculator, ni template. So kung gusto mong i-check kung tama nga ba, di simple lang naman. 10 times 550 is 5,500. Kung tama naman dyan, so you are now confident to use the tools. Tama yung ating data, tama? So, let's break down again. Item number 2. Quantity BOQ number. Division number 2. Because dahil nasa same division pa rin tayo. Category. Category number 1. Subcategory is number 2. Number 2. So, what is it? It's a wall footing or footing tie beam. Either of the two, bahala ka na lang kung anong gagamitin mo, footing tie beam. Mag-invento na lang tayo ng quantity. For example, magkano yung isa? 10 cubic. Sabihin natin 8 cubic meter. Excuse me. Oops. Ano yung quantity? Rate? Sabihin natin parehas lang. Parehas lang. Then, add. Yan. Tama ba? 550 tama. So, kung napapansin nyo guys, itong numbers dito ay parehas siyang naka-italic. So, meron siyang distinction kung siya ba ay sub-item or subcategory or sub-item. So tapos na tayo sa footing tie beam. So ano pa ba? Gawin pa ba natin yung wall footing? So siguro hindi na. Siguro add na lang tayo ng septic tank with project number reference BOQ under the same division number 2, under the same category of the footings, 01, and then subcategory for septic tank number 2 rather. So description, septic tank volume 1 by 2 by 1 2 square meter, 2 cubic meter, same rate 550,
550, add. So guys, nakita nyo naman meron tayong breakdown dito. Pagka divisioned, kung makikita nyo sa template natin, nag-automatic siyang nagko-colored, na nag-highlight color siya, plus yung text nagbo-bold, at nag-automatic din siyang count dito, kasi syempre sa formula na aking ginawa. Tapos yung per item, pagka meron siyang underline under item below, so automatic mag-ano siya, italic. Pati yung mga numbers dito, italic din siya. Pero pag tinotal mo siya, 55 plus 44 plus 11 equals 11,000. Tama yan. So, let's try another one. Backfilling. BOQ. Let's call this as division 2 again, since we are in division 2. Item number 1. Subcategory 3. So, backfilling and compaction. Backfilling and compaction. So, ilan ba yung ano natin? Excavation. 10 plus 8, 18 plus 2, 20 cubic meter times 1.3, 13, 20, 2 times 3, 1.6, 21.6. 30% of 20, 3 times 2, 26 cubic meter. Lagay ko rito, 26 cubic meter. 30% compaction. So, cubic meter. Magkano? Instead of 550, let's try 850. Add. So, hindi pala siya i-edit natin yung item kasi hindi pala siya under na excavation. Kasi separate na siya, activity. So, gawin natin, hanapin mo yung item dito, tapos double click, pagawin natin ito ng 00, pero yung item number is number 2. Click edit. So kung nakita natin, bumalik siya sa regular, at meron din siyang sariling total na hindi ka sa 11,000. Okay? So pag tinotal mo siya, 11,000 plus 22,100, meron total tayong 33,100. Yan yung pag-identify ng item per category. Now, let's make the BUR. Let's build up a rate. Yung build up rate natin, ito yung rate na alam nating ito yung rate na hindi natin alam kung magkano yung presyo. So, kailangan natin mag-build up ng rate. Sa iba, ito yung tinatawag natin na DOPA, yung Detailed Unit Price Analysis, DOPA. So, sa akin firm, ginawa ko naman siyang unique para sa amin, pero same yung purpose, ginawa ko siyang build up rate. So, let's start. We need to close the division. So, we will add new item now for division number 3, concrete. So, any number as per your BOQ. So, we need to choose or select number 3 for division number 3. Then, category 00, and then subcategory 000 to have a division line. So, we will make this as concrete works. Concrete works. Without any detail, without description, quantity, number, to have a total. Okay, let's click the add. Okay,
So nakita nyo po, nag-appear na dito sa ating template na bill of quantity. Actually, itong template na to, pwede mo rin tong i-print para sa iyong project. Pero as I've said, itong Costa Builder ay dinimelop ko to check your quantity. Kasi unang-una, hindi nyo naman alam yung tools namin at personally develop ko lamang ito. So, paano ba kayo magtitiwala sa quantity na aking ginawa? So, kung hindi pa naman kayo confident sa paggamit ng aming tools, kung meron kang sariling estimates, then let's check it with these tools. Or kung nagparehas naman yung natin, yung mga answer, at almost parehas talaga, same procedure yung ginagawa mo, then it's the time to use these tools for your projects. But I do not recommend, kasi nasa sa'yo yan, ginamit mo, so take your own risk na lang, ha. So this tools is released for your for checking. Wala na masama kung pan-check lang, basta tama naman. Okay? So let's proceed to item number 1 for concrete. Now this time we will build up a rate. Okay? So let's add number 1 for item number 1 for concrete. Yung number po dito, basta ko lang to pinipindot pero meron niyang corresponding BOQ number para sa BOQ na iyong kino-quote. Kung halimbawa nag-quote kayo sa government, nakakuha kayo ng existing BOQ doon at magpipresyo lang kayo, gamitin niyo yung reference BOQ nila. Ito pang reference lang natin ito sa sa ating pagbi-build up ng rate. Siya nga pala. Tignan po natin. So, kahit na meron tayong reference dito, pwede nyo rin itong submit. Pagka hinaid mo ito, so, the same BOQ, meron kayo na ginawa at build up parehas nung BOQ na hawak nyo na yung kino-quote, di ba? Yung BOQ number, nandito. Yung requirements, andyan. Quantity, yung unit, tapos yung unit rate, tapos yung amount. Okay? Nakukuha nyo po ba? I hope nakukuha nyo. Susundan nyo yung aking tutorial. So, ang makikita nyo rito, summary na yan. Hindi na yun yung, usually kasi makita ka dito labor and material. Pwede naman yan, i-reproduce nyo na lang, kayo na lang mag-reproduce. Kunyari, ito yung total, ang gawin nyo na lang times 4 nyo na lang yung 0.4 nyo na lang yung value dito sa sa unit rate na itong na-derive. So that will represent your labor cost. So yung remaining na 60% will be for your material cost. Pero sa totoo niyan, hindi naman talaga 40% yan eh. Sa actual, malamang sa actual nag-50-50 yan kung ilan yung labor cost. So pag hindi ka talaga nag-ingat, nagiging 50-50 yan pag mali yung planning mo, yung costing mo. Kasi akala mo yung presyo mo tama, yung pala kulang. Nag-assume ka lang na nung makakuha ka ng 50% na amount ng materials, nag-assume ka lang okay, ang labor cost niyan ay 40% ang material cost. Hindi, mali yun. Hindi talaga tama yung ganong procedure. So kailangan mo talagang i-breakdown kung ilan yung mga tao yung gagamitin mo at ang kanilang mga rate para makuha mo yung actual labor cost rate ng iyong particular item na in-estimate. Okay? So let's proceed. Let's add a footing here. 301
000. So, click ulit natin yung shoe form. Kahit nasaan ka po ng tools namin, accessible yan. Halimbawa, nandito ko ngayon sa build up rate, meron din yan dito, shoe form. Pag pumunta ka sa home, meron din yan shoe form. Okay pa? So, I can access my form through here. Then, I'm on my form instantly. So if you want to check your BOQ, just click this button, bill of quantities, and boom, andun ka na ulit sa template kung saan mo nakikita side by side yung iyong BOQ na ginagawa against sa ating template. So kung ulitin ko, yung nakikita mo rito na na value 12,400. Again, nag-automatic re-reflect yan dito, 845,000. Hindi, wala total dito. Pero pag tinignan mo to, sa baba nito. Okay? Marami yan. Hindi mo makita yung ilalim, so kailangan mong sort out to 1 siya, tanggalin mo yung 0. So lalabas yung pinakatulog, 845,500. Okay? Pag nag-type ka po dito ng 300,000, oops, nakalock siya. So hindi kasi po tayo dito pwedeng mag-type sa template, kasi aside sa mga ibang table dito, itong template ng BOQ quantity ay nakalock po siya for editing. Pwede po kayong mag-edit dito dito. Pwede kayong mag-edit dyan. Ito yung pinaka-database natin. So, itong database po, naka-open yan sa inyo kasi gusto ko yung user maging confident doon sa number na binibigay ko dito. So, for you to check the values, you can double check your data here. Ano ba yan? Here. You can double check your data here. Okay po? So nakikita nyo naman, ito yung division tatlong division na tayong gawa, at yung ating description nandito na. Simple multiplication lamang po siya, pero siyempre meron siyang mga formula or mga codes na ginagamit ka. Akala nyo lang parang simple lang, pero kung gagawin nyo po ay, kung wala naman po kayo knowledge sa programming, plus meron tayong ganito, paano nyo ba i-connect yung mga data nyo? Siyempre medyo mahirap. So nasa akin na pong pleasure yun. So kaya siguro ako naman confident naman akong i-offer tong product para sa inyo. Okay po? So build up rate. Now we will start to build a rate for the concrete footing. Meron na ba tayong ginawa? So let's check again. Wala pa. So let's start to create footing. Any number? Division 3. Now we are on division 3. So select division 3. Category 1. Subcategory 3. Subcategory 000. Because we are on the first part. Okay? First line. So footing. Footings. Ngayon, halimbawa, yung footing natin, 1 by 1 by 0.3, meron tayong 10 footing, so meron tayong 3 cubic meter. So, kung meron kayo pong kung meron kayong additional factor para sa wastage factor, di wag nyo pong ilagay yung 3 dito. Kasi, kumbaga, ito, kung ano lang yung quantity na derive nyo na safe quantity para sa inyo. Okay po? Hindi siya makakalculate kung meron ba tong additional or wala. So in this case,
let's just make an example of 3 cubic for all the footings you have for 10 cubic for 10 footings, okay? So assuming na ang footing natin is 1 by 1 by 0.3 yung kapal. Regardless makapal siya or manipis siya sa 1 by 1, bahala na po kayo kung anong design nyo, nasa inyo po yun. Ito, example naman yung ginagawa. Okay, cubic meter. Ngayon, ano ba yung rate ng ating concrete? So, kung ang rate pong ginagamit ay example sa concreting 5,500 for a 3,000 PSI based on ready mix concrete na mga presyo, pero matagal na yan, baka 6,000 per cubic meter, depende pa rin. So siyempre hindi yun nagko-compose lang ng cement, sand and gravel, meron din siyang rebar, di ba? So baka ang makuha nyong rate eh 7,000 something per cubic meter or 8,000 something per cubic meter. So depende na po yan sa inyo kung ano yung madiderive ng quantity. Okay, so let's start or let's try, but we need to add this to our database first. Okay po, let's add now. Ingay na. Now na meron na tayong item 30100, pwede na tayong pumunta rito sa build up rate. At yung number niya yun, nandito na yun. Okay. So 301 301,000. And that is for footings. Ito yung cubic meter natin kanina, yung quantity. Pero wala pa tayo ditong materials and so on and so forth. Okay, magbi-build up tayo ngayon ng rate. So let's start. Yung iba pala rito, kanina meron na yan, yung mga ginawa natin, pero hindi naman tayo nag-access dito kanina dahil alam natin yung mga rates kanina dito. May mga presyo na tayo, diba? Pero kung gusto mo naman from zero, from scratch, or from the start, from start one, kung gusto mo talagang mag-build ng bagong rate, edi each and every item here, pwede gawin mo ng BUR. It's up to you po. So let's start now for the footings. So materials, anong kailangan natin? Cement, hindi mawawala yan. Gusto mo ba ready mix? Pwede natin tayo maglagay ng ready mix para shortcut. Pero yung manual na lang. Cement. Yan. Quantity 3 cubic times 12 for class A. 12, 24, 36 bags. Magkano semento? Example, 220. Yan. Diba nag-automatic na siya yun? 7,900. Number 2, sand. Ilang cubic? 1.5. So 2. Gawin natin 2 cubic. Magkano per cubic? 1,100, 1,200. Gamitin nyo yung current price. Gravel. G1 ba yan? 3/4 ba yan? Bahala ka na po. So ito sample laman. So 3 cubic. 3 cubic. Pwede mo naman itong gawing 1.5 kasi yan yung computation natin. 0.5 pag sand, pagka gravel ay 1. So wala naman kasing kailangan kasi makabili ng ng 0.5 cubic. So 2 cubic na. Ito nga hindi ka pa makapag-order ng
2 cubic eh. Baka sa mga maliit na hardware, pwede kang bumili ng per cubic na sand. Pero pag mga malaki ang project, ano yan eh, yung per truckload dyan eh. Saka, yung 1.5, hindi naman 1.5 dapat magagamit pa dyan. Papasobra ka pa dyan dahil siyempre yung mga tapon. Okay? So, let's assume yan mo nang gamitin natin mga quantity for the sake of demonstration. Cubic meter. 1,500. Okay? So, dito sa tatlong item, meron na tayong 14,820. Dry cost pa lamang yan. No? Yan yung actual na bili natin sa, sa supplier. Tignan nyo po. Ayan, 14,000. Dry cost pa lamang. Dito pa lang siya napunta sa wala pa tayong tubo dyan. So, number 4. Ano pa ba? Gravel. The rebars. Pwede bang 16mm? Or, ano ko na lang. I-assume ko na lang. Bahala na po kayo breakdown kung ano mga sizes dyan, kung ilang quantity ang madiderive nyo sa pag-calculate. So, sa sample natin, assume lang tayo, i-one lot ko na lang siya ha. So, let's say kung 14,000 siya, halimbawa 8,000 ang bakal. Tama ba? Mas maliit ba yung bakal compared sa semento? I-assume lang naman to ha. So okay na yan. So 22,000 para doon sa ano. Meron pa bang kulang dito na na materials? Wala eh. Yung concreting yan lang naman eh. Magpuporma ka ba sa footing kung hindi naman, kung sakto lang naman yung sukat mo, hindi wag na tayong forma. Pero mayroong mga cases kasi na napuporma pa. Pag alam mga irregular yung mga pag mga malaki yung mga footing na kailangan kung si inspector ay stricto sa size ng ng footing, doon kailangan mo talaga maglagay ng mga kailangan natin maglagay ng mga forms para sa ating footing. So, ayan na lang muna ha. 22,800. Labor. Okay, number 1 si foreman. Andiyan dyan si foreman. Sigurado yan. Baka siya yung contractor, hindi siya na rin yung foreman. So, siyempre nag-iisa lamang siya. Concreting, iba ito yung iba ito yung excavation yung base preparation, yung excavation, iba to ha. So, pwede natin kasama dito yung steelworks, mula nung maglatag sila ng bakal, lagas mag-concrete. So, 1 day sa steel preparation plus 1 day naman sa concreting, so 2 days. Magkanong rate ni foreman? Ha? 900? Masyadong mahal na si foreman Ay, 900 na yan. Sa panahon kasi ngayon ewan ko ba si foreman, masyado ng mataas ang presyo niya. Hindi naman natin sa masisi. Siyempre, lalo na pag experience foreman, may mga tao yan or meron sa mga maliit na mga kumpanya, may mga cases na talagang mahirapan kang humanap ng mas mababa pang mga rate dyan. Pero ewan ko ba sa mga malaking kumpanya ay walang magagawa yung maliit na tao kung ano yung rate ng malaking kumpanya, yun talaga yung matatanggap nila. Ito naman si tao, si foreman or si mason or kung sino pa man, basta lang magkakuha ng trabaho,
kung ano yung offer, basta laging may trabaho, sige lang, sige. Kung magkano yung offer ni companies, tanggap lang sila, okay na. Pwede na yan. Pero siyempre, meron ding overtime yun. Pero, ibang usapan yung overtime. Dito kasi, nag-assume ka na, pero pag nag-assume ka, kung hindi mo kaya tapusin sa 1 day or 2 days, lagay mo 2.5 or 3, nasa sa'yo yan, nasa estimator yan, na hindi ka dapat malugi, huwag ka magpalugi. Okay po, so number 2, si Mason, ilan ba si Mason? 2? Ang araw, siyempre, 2 araw din. Magkano si Mason? 650. Yan. Okay, si number 3. Maliit na bahay lang naman ito. Si scaled. Or pwede mo naman kunin si si labor na lang, si laborer. Yan na, 4. Oh, sorry. Unskilled worker, 4. 2 araw, 550. Isang bahay, meron kang 7 tao, pwede na, di ba? Pwede ng tao. So, sa maliit lang naman na bahay. Pwede naman. Dagdagan pa natin ng isa. Carpenter, number 4. Carpenter, isang carpenter. 2 araw. 650 din. So, ito yung pasweldo mo. Direct. Wala kang tubo dyan. Mamaya, lalagyan natin ng tubo yan dito. Ito yung mga tinatawag natin ng mga direct. Pero pag na-derive natin yung labor database natin dyan, baka ito pong tinatype natin, kung basic lamang nito, yung talagang binabayad ng employer sa bawat tao, compose niya ng additional na summation ng prorata ng kanilang mga benefits, SSS, yung prorata nila, added na yun dun sa basic ni skilled worker. So meron kang magiging pro rate na daily rate niya kay worker. So pwedeng si 900 magiging 1,100 yan, or alam na ng mga accountant yan kung magkano talaga ang actual cost na nababayad nila. Dapat siyempre, dahil tayo mga contractor, tayo mga professional, ayaw nating mareklamo tayo ng mga empleyado natin, babayaran natin sila kung ano yung para sa kanila. Pag naghingi sila ng benefits, kung nasaan yung share namin para sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, ikaw naman employer, babayaran mo yon sa agency. Pero siyempre yung para sa sa tao, kung ano lang yung rate nila at kung magkano yung direct nilang overtime, yun lang babayaran mo sa kanila. Yung extra doon, yan yung contribution ng ng employer. So para kay worker, babawasan din niya ni employer ng personal contribution niya para dun sa SSS or whatever. Okay po? Pero ang computation talaga dyan, sinasama yung total na rate niya ni worker. Kung magkano yung babayaran niya per day. So, sana po naintindihan natin yon. So, let's proceed. Kung tama na yan, yan na muna. Equipment. Ano bang gagawin mo? Magagamit ka ba ng bagger? Concrete bagger? Okay. Concrete bagger.
number of equipment, isa. Number of day, isang araw na buhusan. Magkano rate kung nagpaparkila ka o kung nag-arkila ka. Halimbawa 2.5 per day, masyado bang bahal yun? O mura, bahala na po kayo kung anong nakukuha nyo mga rate. Or kung sarili nyo naman, ang i-charge mo lamang dyan yung depreciation value niya times some percentage ng tubo. Mag-add ka po dyan ng, pag halimbawa sarili mo yung bagger, mag-charge ka dyan ng, ng usage niya para kumikita din yung equipment, kasi hindi mo naman binili ginawa ng free yung bagger mo, binili mo sa capital mo kasi kung hindi niyo po yung dinadagdag, kahit maliit na value yan, kasi ang in-equipment kasi nagdi-depreciate yan for a certain number of year. Pag mga maliit na bagay, number of months, ganun. Pero pag mga malaki, number of years, yung salvage value niya, ang salvage value ay yung amount ng equipment mula nang binili mo hanggang sa naka-accumulate siya ng number of depreciated amount of value, kung anong natira doon, yun yung salvage value niya. So, since na contractor ka, kung halimbawa meron kang depreciated value per day na halimbawa 100, siyempre papatungan mo ng tubo yan. Wala kang tubos lagi dyan, laging may tubo yan Lagay ka ng 1.2, halimbawa 100 120, lagay mo dito 120 kung sarili mo, hindi 1.5, 120 per day. Ayan. Kahit pa paano, itong 120 na, kung meron kang 1 year, actually, hindi mo naman maubos yan dyan kasi hindi naman araw-araw kayo nagbubuhos. Pero kahit pa paano, nababawi mo yan. Kasi hindi naman sa isang project mo lang yan gagamitin Sa ibang project, magagamit mo sa lahat ng project yan. So, lahat yan, merong value sa costing. Alam niyo po kasi ako, isa po akong cost engineer. Nagtrabaho po ako sa abroad ng matagal bilang isang quantity surveyor at cost engineer sa abroad, sa Qatar at sa Saudi Arabia. At isa din po akong architect by profession. So, ano ba ang advantage ni architect bilang isang cost engineer? Si architect kasi, mahilig yan sa detailed na, di ba pag nagdo-drawing kami, nagagawa kami ng detail, specific or kahit yung mga maliit na detail, alam ni architect yan. Kasi kami yung mga, nagsimula kasi kami sa mga detailer sa mga drafting works At lalo na pag gusto mong i-detail yung design mo, isusum up mo yung drawing mo sa mga maliit na bagay. So, yung mga maliit na bagay na yon, yung mga tulad ng mga ganitong mga bagay, nakikita lahat yan ng mga architects. So, advantage ng mga architects kung maging kang cost engineer, so nahihimay-himay mo talaga. Si civil engineer, ganoon din naman yan Ang advantage naman ni civil engineer, hindi rin yan magpapalugi sa presyo. Hindi sila magaling mag-detail, pero magaling din sila sa presyo, sa quantity. So parang parehas lang. Parang parehas lang ang value. So wala tayong itulak kabiging kay engineer o kay architect. So I mean, bakit naging 120 yan? Tulad ng sinabi ko, kailangan meron din siyang binabawi ka habang ginagamit mo yung equipment mo doon sa project. Kasi pag hindi nyo po sinasama yan, kahit 120 lang yan, tulad ng sinabi ko, tapos na yung project, baka sabihin mo, ba't wala akong kinita? Yung pala binili ko na ng concrete bagger, binili ko na ng welding machine, binili ko na ng kung ano-ano pang machine. Andun pala yung tubo mo
So, para makuha mo yung tubo, i-charge mo siya. Okay po? Ayun, malinaw po yun. Meron pa ba tayong ibang equipment na ginagamit sa sa concreting? Pag gabi na at nawalan ka ng kuryente, kailangan mo ng generator. So maglagay ka rin ng generator dyan. Sa oras na to, parang wala akong generator na ginawa dito kasi hindi naman pa siya. Kumbaga limited pa lamang yung ating ginawang data. Pero kung halimbawa makakuha kayo ng tools nito, pwede nyong kumpletuhin yun dito. At mag-a-apply lahat yan dyan. So pagka kayo rito ng equipment, pag roll out kayo niyan, makikita nyo lahat yan. Kung ano yung linagay nyo rito sa database, makukuha nyo lahat yan dito. Okay pa? So, sa ngayon, dahil wala naman tayo makakong reference dyan, yan na lang muna. Si concrete bagger lang, Okay? So, let's say nagrenta ka ng 2.5 para mayroong value ito, 2,500. Subcontract, hindi ka naman nagpa-subcontract kasi kayang-kaya na ito ng mga tao mo lang. So, i-leave natin ito. So, indirect cost. Ito na yung sinasabi ko, yung mga unseen na cost na hindi natin sinasama minsan, karamihan, at napapansin natin na hindi kasama sa costing lagi. Ano yung una? Yung gasolina, gas. Pwede bang magbuhos ka ng hindi ka bumili ng gasolina at naggagamit ka ng vibrator? Siyempre hindi, bibili ka. Ilang litro? 2, 3, o sabihin natin 10 litro. 10 litro o 1 liter, kahit basta mayroong value. Litro. Magkano? 50? 49? Depende na po, bahala na po kayo. Ano pa? Siyempre may snacks dyan, snacks. Pero hindi mo na mapakita yun sa sarili mo lamang ito sarili mo lamang na evaluation yung pag nagagawa kayo. Papakita mo pa ba ito sa client mo pag naghingi dito? Siyempre hindi. So ang gagawin mo dyan, pwede mo siyang gawin miscellaneous at pag nagtanong, sabihin mo na lang yung ayan po yung mga unseen na expenses namin, pero valid naman siguro. Pwede mo gas, ano pa ba? Snacks, dapat nandiyan yan o kung hindi nyo kaya lagay dito kasi parang nakakaya naman kay client, karga nyo na lamang sa sa rate. Okay? Gasolina, tubig, yan, pwede yan. Water, 2 gallons. Per gallon is 25. Yung kulay blue po na water gallon. Number 3. Pagka halimbawa nagbuhos po kayo at need mong kailangan bumili ng gas at malayo yung gas, gagamit ka ng ngayong service, gagamit ka ng gasolina doon. So yung mga bagay na yon, kasama yon, kahit mga maliit na bagay yan. Pwede mo siyang hindi isama dito sa breakdown. Pwede mo siyang isama sa general item, general works. Bahala kang halimbawa, meron kang item dito na miscellaneous item. Kung wala, lugi ka. Pero kung sorry, mali. Pero dapat mo siyang ilagay kasi kasama na siya. Kung ayaw mo siyang i-breakdown dito ng paisa-isa, huwag natin ilagay. Ayan, 100 lang pala sa indirect cost. Tama ba yan? Parang kulang. Okay, sample lamang ito. Pero pag ikaw nang gumawa, kumpletuhin nyo na. So, pagkatapos nito, meron ka ng material cost, labor cost, equipment cost,
Alam mo naman na wala kang subcontractor dyan, meron ka na yung direct cost, meron ka ng budget. Yan. Sa ngayon, hindi pa makikita dito kung anong total. Pero pwede mo siyang i-compute. Mamaya makikita mo may total na yan. Pag ito po, linagyan natin ng markup kasi magsasubmit nga tayo ng presyo sa bidding. Lagyan na natin ng markup para sa contingencies. Yan. Bahala ka na kung ilang markup pa yung linalagay mo. Yung profit, 20%. Justified naman yung 20% na yan. Baka kulang pa nga. Kasi marami ka pang mga binabayaran mga taxes. Ito na pala yung sa tax. Tama lang yan. 10% ba o 12%? Ayan. Ayan. Sa ngayon hindi pa yung magre-reflect. Pero pag clinic natin itong add button at pumasok na sa database at binalikan na, tignan nyo po, nandito na ngayon sa baba. Pag clinic natin to, double click natin yan, binalikan natin yan, ayun, meron tayo ngayon total. Yan. Kung hindi po siya nag-pesos, i-click mo lamang siya, mag-pesos siya. So, magkano yung budget natin? Yung dry cost, 11,000. Ayun yung bili natin ng materials and so on and so forth. Kung ano yung nakalagay natin dito. Yan, wala tayong tubo dyan. Yan talagang magagastos natin actual. So ngayon, bilang isang contractor, need natin maglagay ng markup. Ang total cost natin ng project ng item, line of item na yon is 53,919.36. So, ang ating ceiling rate is 17,973.12 per cubic meter. Magduda ka pa ba dyan sa presyo na yan? Ikaw nang gumawa niyan, di ba? Ikaw nag-breakdown yan. Kung gusto niyo pong i-check yung mga value na yan, pwede niyo naman pong i-check. Magdi-derive din kayo sa same amount neto, yung 35,520. Ito yung dry cost niya per square meter. So parehas pa rin din po ang makukuha mong value dito sa selling rate. Since na ikaw po yung gumawa, I'm sure naman confident ka na sa presyo na binigay sa iyo nito. Di po ba? Tama? Kung nagdi po kayo at confident na kayong gamitin yan, it's the time nung bumalik kayo rito sa BOQ form, BOQ tab. Ngayon, hanapin natin ngayon si 30100 na footings. Ang gagawin nyo po, search. Yan, yun, nakita natin. Pag click mo yan, wala pang lalabas dyan. Pero pag nag-click tayo ng search, boom! Ayun, 17,793. Pero, bakit walang item dito? Saan ba tatakbo yan? So, ang gagawin po natin para mag-appear yung data nito, i-double click natin si footings, boom! Ayun, andyan na siya. Ilalagay natin si rate per cubic meter, 17,973.12. And then, edit. Yan. Meron ka ng 53,919 na presyo doon sa footings na yan. Balikan natin si BUR. Ayan, 53,919.36. Di ba tama? So, confident po kayo na tama yung data natin? Na tumutugma naman?
kung confident po kayo, it's the time na mag-X tayo dito, mag-exit tayo dito para i-double check natin yung data. Okay? So, bago pala yan, so ang gagawin po natin, kasi itong ano na to, itong details na to, pag humingi ng details si client, nasaan yung detail ng ating computation, bakit kayo nag-derive o nag-arrive sa 17,973.12 per cubic meter. Pahingi po ng ano, ng detail. Ang gagawin natin dyan, so let's check this one, build up rate. Ito ba yun? 22,000. Let's check ha. Ito nga. So, yung ginawa, habang ginawa mo to, automatic dito sa ating build up rate na template, iba to ha. Yung kanina, ito yung ano, yung BOQ. Ito naman, build up rate, ito naman yung DOPA natin. Ito na yung analysis ng ating rate. So, paano natin ito makikreate? Kasi, pag nagawa ka pa ni bagong rate dito, at hindi mo ito sinave, yung ginawa mong detail na yan, matatabunan yan ng ano, ma-overwrite yan ng panibagong item. So, ang gagawin natin para hindi siya ma-overwrite, magki-create ngayon tayo ng BUR. So, si BUR, i-duplicate natin to. Ang gagawin natin ay ganito. Punta tayo dito sa ceiling rate tab. Nakita nyo po ito, itong create BUR. You have 3 verification level to confirm the BUR. So, this is the first one. First one ng verification. Now, check your data again before clicking the create BUR button. So ang sabi ng tools, check your BUR again. So, since dito na check mo na, ang gagawin mo, i-check yung BUR mo dito. Paano magawa natin yun? Click mo tong exit. So, ito yung data na ginawa mo kanina. So, kung tama na yan, ayan, meron na dito. Ikaw yung gumawa, ayan, yung ganyan, so on, so forth. So, ayan, tumama naman lahat. Andito yung step to, pero wag nyo munang gawin yan kasi hindi pa kayo nakapag-create. Okay po? So, ang gagawin nyo, balik kayo dun sa form. Hanapin nyo yung ginawa nyo. Balik kayo rito. Dry cost. Double click mo yan para sigurado. So, ang gagawin mo nyan, click nyo muna itong click me. Okay? Bago nyo gawin yung pag-create. Ayan. Important reminder to look up. Important reminder ha, huwag niyong kakalimutan yan ha. While on creation mode, nasa mode kayo ng creation ha. Viewing the BUR form, ito BUR form. Make sure all tick marks of the sort out button 01 is active. Okay. Sabi ito, active, saka yun. Ayan, yan, select 01. So, to avoid miscalculation. So, ang gagawin natin, exit mo yan, exit mo to. Pag ni-check mo yan na 0, naka-check lahat, then go back here. So, nakapag-check ka na ng unang step. Na-check mo na yung unang step.
Okay na. Create now. Create now. Create BUR. Up. O, ibig sabihin, ang sabi ni Coastal Express, same sheet is already existing. Try another one. So, pag na-click mo na yung unang BUR na the same number, walang chance na madoduplicate mo siya dahil merong message si tools na created na yung BUR. Walang chance na maduplicate mo yung BUR na ginawa mo. So, ang gagawin mo, wala na. Doon ka na sa level 2 at level 3. So, mag-exit ka ngayon dito. Paano makikita yung yung created na BUR? So, ang gagawin mo yan. Up. Ayan, database. Click mo yung database. Boom. Sorry. Hindi yan. Ito pala, BUR master list. Ayan. Puting. Pag click mo yan, yun. So wala pa. Kasi po, itong na to, ito yung sa sample ko. So ang gagawin natin dito, i-delete muna natin ito. I-delete muna natin yan kasi yan yung kanina. So, pupunta tayo ngayon ulit dito kay BUR, kay show form. Now, i-create natin si BUR. Yan. So, meron na siyang BUR. Ito po, 301,000. Ayan na siya. Pag binalikan mo siya, tinignan mo siya, exactly the same ng BUR natin dito. Okay po? So, pag nag-click kayo rito kay create BUR, si tools ang magiging active na worksheet niya, hindi itong BUR kundi ito. Kung napansin nyo kanina, ang naka-highlight itong 301, yung duplicated part. Yung duplicated part, wag po kayong mag-click ng button dito sa duplicated part. Instead, balik po kayo sa form. Click nyo yung build up rate dito. Babalik po kayo kay cover template ni BUR. Okay, ito. So, dito po kayo mag-click ng level number 2 at level number 3. Ito po yung security ng tools na ikaw na user, kung sigurado ka na dun sa na build up mo na rate, so you have the final decision to decide whether to approve the rate or not. Kung kumbinsido ka ng okay na yan, now it's time for you to click level 2. Click this button to approve the rate. You need to click the button first. Pak. Yan. Now, yung rate na yan ni materials, yung 22,000, ayan na siya. Si labor 10,000, ayan na siya si labor. Ayan. And so on and so forth. 35,000 kasi ang 35,000, ayan yung budget natin na budget rate. Ano nakuha dito? Okay, ito yung 35,000 na, okay? Kasi ayan yung budget natin na paghahandaan para pag nagpa-construct tayo ng building, ng project na yan. Ito yung i-prepare natin budget, kaya nga budget para sa item na yan.
So, ito yun. Yung kinapin natin na value, ito, yun yung dry cost na budget. Okay po? So once confirmed na, automatic meron na kayong budget code. So, kaya nga tayo send budget code to database. Ang tawag ko dito ay budget code. Ito din yung pag nagmo-monitor kayo ng custom project, ito yung ginagamit natin ng mga code. Pag nagmo-monitor tayo ng custom project, malalaman mo kung ang project mo ay over budget or nakatipid ka or napasubra ka doon sa budget mo. Pag bibili ka ng materyales, ang gagamitin mong budget code, itong budget code na to na 30100. Dapat ang mabili mo lang sa record mo 22,820 under ng materials. Pag lumagpas ka dyan, alam mo na kung lugi ka o hindi. Kasi ito lang yung budget mo, tama? Sa labor naman, sa tabulation po, pag nagko-costing na cost control monitoring kayo, sa lahat ng charge sa materials, dapat dito ka mag-connect sa budget code mo na assign para sa materials na footing. Itong 301, assigned value yan para kay footing materials. Yung materials ni column, meron din siyang sariling budget code. Sana po naintindihan niyo yan. Itong sinasabi ko, hindi siya kasali dito sa quotation builder. Ito ay gamit yan sa monitoring ng cost, which is hindi naman kasama sa ating tools. Bakit ito nandito? Kasi pag ikaw po gumawa ka ng quotation, sa ayaw mo sa gusto, nakakagawa ka ng budget mo doon. Ayun yung mga iniisip mong presyo nung nag-create ka ng iyong rate para sa particular line of item. Sayo mo sa gusto, nagagawa mo yung budget code. So, para hindi natin masayang yung opportunity na yon, alam ko naman yan na nakikreate yun. So, ginamit ko yung opportunity para makakreate na tayo ng budget code. And then later on, yung budget code na yun, magagamit mo rin yan in the future. Sa ngayon, for reference lamang siya. Reference lang natin siya. So, level 3, send to budget code database. Click natin to. Tingnan natin yung yung budget code natin dito. Sa ngayon, walang laman. Okay? Pag nag-click natin ito, magkakalaman yan. Okay, no? Nakita nyo na po? Pag ito kumpleto na, pag marami na kayong budget code na nagawa na ganito per item sa yung BOQ, actually dapat itong per item na to, meron kayong BUR bawat isa. Hindi lang natin ginawa kasi sabi natin kanina, assume value, alam mo na yung mga value nito. Meron ka ng dating presyo niyan. Tama? Bakit isa lang yung ating BUR? Yung BUR dito? Sorry. Nasaan ba dyan? Bakit isa lamang yan? Kasi ang ginawa lang natin ito lang. Di ba? Okay. Kung nakuha nyo po yun, congratulations. At nakakasunod po kayo. So, nagawa mo na yung step 1, yung kanina dito, step 1. Ayan. Nagawa mo na yung step 2. Nagawa mo na yung step 3. Then, proceed to new item. So, ano bang sunod? Concrete. So, footing tie beam, FTB. Dapat yung FTB dito, pero dito yung number sa budget code mo. So, kailangan tapatan natin siya kasi ito po yung driver natin,
ito yung reference natin, driver natin para bigyan kayo lahat ng presyo dito. Bigyan kayo lahat ng presyo dito. Bigyan kayo lahat ng value dito. So, napaka-importante po itong item number ID. Ha? Huwag nyo pong kakalimutan yan. In the first place, bakit po natin ito ginagawa? Bakit natin siya ginagawa ng BUR number? Kasi nagpa-pricing po tayo per line item sa ating project. Doon sa project na kinuha natin sa government, na presyohan natin kung magkano yung presyo doon sa project na yon per line item. Ito po yung number ng item sa BOQ. Hindi siya, ha? Sample lang ito. Kung ano po yung nandoon doon sa BOQ mo, yun ang gawin mo rito. Pero tatapatan lang natin siya ng number dito sa item number ID. Okay? So malinaw po yan, ha? So proceed. Kunti na lamang. So sa sample natin, sa demo natin, division 3. So let's go back to our BOQ. So division 3, item number 2. So kailangan natin yung number 2 at category 3. Kung gusto mo siyang i-breakdown per footing, bahala na po kayo. So kung halimbawa meron kang breakdown ng footing 1, so balik ka dito sa 1. Balik ka 1. Gawin ng 1. Ay di, gawin ka footing 1. Susunod 02, 02. Footing 2. Kaya lang matagal di po ba? Pero nasa sa inyo po yun. Nasa sa inyo yun. So, this time, we will make it 02 and then 00. Okay? Para another line of item naman siya. Halimbawa, footing tie beam. Footing tie beam. Tie beam. Quantity, ilan ba? Tsamba na quantity lang, ha? 4 cubic meter. Cubic meter. Alam mo na yung presyo? Kung hindi mo alam ang presyo, isave mo lang siya, add mo lang siya. Tapos balikan mo na lamang siya. Tulad ng ginawa natin kanina. Pero kasi yung footing, tie beam, parehas siya ng item ng footing, similar in nature in everything. So adapt the same rate na lang po tayo. Kung anong rate nito, 17,893, so adapt rate na lang 17 kasi concrete siya. Pero pagka iba yung specs ng footing. Halimbawa ito, footing ay class A. Double A, halimbawa footing pinakamatigas. Tapos yung design sa sa footing tie beam class A, ito double A, ito class A. It's the time na wag mong gamitin tong rate na derive kay footing. Pero kung class double A, parehas siya. Regardless of quantity kasi kayo naman maglalagay nun. Pwede nyo i-adapt the same rate na lang. Pero kung gusto nyo talagang which is very advisable, hindi kayo yung gumagamit ng existing rate na hindi mo naman alam kung saan nanggaling yung rate, I advise na mag-create na lang kayo ng BUR, new BUR. Tama? So, nasa na tayo? So, na-create na pa, hindi pa na natin na-create yung footing tie beam dito. Number, double click, ayun, wala pa. Pagka hindi kayo sure dun sa nakikita nyo rito, balik kayo rito sa table, tapos i-double click yung item. Pag alam ba ito, footing. Pag nag-double click ka ng footing, kung anong detail niyan, siyang lalabas dito. Okay?
kung si puting taibim, kung anong detail niyan, yun ang lalabas yan. Tama po. So, since wala tayo, now it's time for you to create your new BUR. Anong number dito? 30200. Pag pumunta ka rito, bakit po ang hinahanap natin same number ng ginawa natin sa BOQ? Kasi siya ang ating ginagawa ng rate, di ba? Tama po. 4 cubic meter. 4 cubic meter. So, tama na tayo. 4 cubic meter. Ngayon, makita mo, meron siya mga existing dyan na quantity. Yan yung quantity nung nauna. So, ang gagawin mo, clear entry, all entry. Clear all entry. Clear all entry. Clear. Clear. So, meron ka ng bago. You can start now creating your new BUR. So, ang procedure dito, ginawa na natin dun sa nauna. Hindi ko na po ulitin kasi parehas lang naman yung procedure. Pwede nyo na lang balikan yung ating previous na video scene para sa creation. Kasi madali na lamang yan. Kasi sa ating tools, hindi ka po pinahirapan kundi pinadali yung iyong trabaho. Okay po? Ayan, nandito na siya. Ang kagandahan nito, sir, ma'am, pag nagbabago tayo dito ng rate, for example, lagay tayo dito ng 20,000. 20,000. Pansinin nyo po ito, 899,419 pesos, 36.36 centavos. Pag nag-add tayo nito, automatic magbabago din yan. Okay pa? Oh, may nadoble ah. Okay. Meron na pala kasi kanina to eh. So, receive na lang natin sa column. Ayan, nagbago naman siya. 1 million na naman. Okay pa? So, kung meron po kayo natutunan sa ating demonstration, salamat na lamang po at kahit pa paano ay nakapag-guide ako sa inyo kung paano natin mapadali ang ating mga trabaho sa pag-estimate. At hanggang dito na lang ito ang ating tutorial. Bye-bye!